Tuwing babalikan natin ang kasaysayan ng martial law, palaging kakapit nito ang makasaysayang ambag ng kabataan sa panlipunang pagbabago noong dekada 70. Sa loob ng Universidad ng Pilipinas, kapag batas militar ang pinag-uusapan, palaging kadikit ito ang mga salitang kabataang makabayan, Metrocom, human rights violations, desaparecidos, aktivismo, demonstrasyon, at student power. Marahil sa dekadang ito tumingkad ang makasaysayang paglahok ng mga kilosang estudyante para wakasan ang pagtapak sa karapatang mag-organisa at magpahayag. Ito din ang dekada kung saan muling iniluwal ang mga leader estudyanteng ipinaglalaban ang kalayaan sa loob ng pamantasan. Taon-taon tuwing sasapit ang Pebrero, nangangamoy eleksyon na sa loob ng pamantasan. Kaliwat kanan ng mga estudyanteng nais tumakbo sa konseho. Sa panahon ng eleksyon, lahat ng gustong maging miyembro ng konseho ay nagiging masipag, palaban, progresibo at lahat mabibigay ng serbisyo. Pero sa nakaraang taon ng eleksyon sa loob ng campus, halos 36% lamang ng mahigit 11,000 estudyante sa UPLB ang bumoto. Pinakamababa sa kasaysayan, ang ganitong kalagayan ay lubhang nakakabahala sapagkat ang mga scholar ng bayan sa Universidad ng Pilipinas Los Baños, higit sa sinumang mga estudyante ng anong pamantasan, ay inaasahang abanting magsusulong ng kahalagahan ng konseho. Ito na rin ay bunga ng kakulangan ng kaalaman kung paano nga ba itinatag ang konseho ng mga mag-aaral. Natin panahon pa ng bagong tatagang UP may mga student councils na yan. Pero ang siguro i-context na lang natin after ng martial law. Kasi yung martial law, yun yung talagang naging daan para sa abolition ng basic rights. Hindi lang ng mag-aaral, kundi lahat ng sectors. Ito yung nagbabawal sa pagkakaroon ng mga samahan, hindi lang ng kabataan ng mga manggagawa. At yung martial law rin, actually noon parang kahit nga maggrupo lang kayo na tatlo, bawal noon na nakapantay ang mga Metrocom pa noon, PC, na bawal yung pag-discussion man lang live, group of 3, bawal. So yun yung nakikita, yung nagbigay daan sa mga estudyante kasi very critical ang pag-iisip ng mga estudyante na bakit pinipigilan yung ganong karapatan ng mga mag-aaral. From there, saka nagsimulang mag-organize yung mga estudyante. Nang panahon din ng martial law ayon kay Bobot Lapis, pilit na ipinahinto ng administrasyon ang sirkulasyon ng opisyal na pahayagan ng College of Agriculture. Ito ay ang AGI, Green and Gold. Ito ang publikasyon noon sa loob ng pamantasan bago pa man palitan ng pangalan at gawing UPLB Perspective. Pinayagan din noong 1975 ang pagkakaroon ng dyaryo sa pamantasan, ngunit ito ay sa kondisyon na mayroong censorship. Bawal maging kritikal sa pangyayari sa lipunan. So yung mga ganong curtailment ng karapatan ng mga estudyante sa pahayagan saka sa pag-oorganisa sa loob ng mahabang panahon mula 1972 hanggang 1976. Hanggang 1977, naging mainit yan. Naging usapin. Parang nag-iinit yung damdamin ng mga mag-aaral kasi bakit ayaw silang pahayagan? Lalong-lalo na yung mga magagaling na writers. Sila makapagsulat ng gusto nila So, ang ginawa, yung from the present student organizations, which is mostly fraternities and academic organization, nagpo sila ng tinatawag nilang katawang tagapag-ugnay na mag-aaral, yung KPM. Sa pinagsama-samang lakas ng mga estudyante, nagdesisyon silang muling ipaglaban ang pagkakaroon ng konseho ng mga mag-aaral. Ani Bobot, maraming issue sa loob at labas ng UP noon. Mula sa issue ng tubig sa dormitory, maayos sa pagkain sa university food service,
At higit sa lahat ay ang pagsikil sa karapatan ng mga estudyanteng mag-organisa at magpahayag. Ang katawang tagapag-ugnay ng mga mag-aaral o KTM ay tumatayong student body na patuloy na iginiit sa administrasyon na magkaroon ng konseho. Ang KTM noon ay siyang Council of Student Leaders ngayon o CSL. Nagtagumpay ang laban ng mga estudyante. Inilunsad ang kauna-unahang University Student Council at College Student Council elections noong 1978. Si Attorney Filemon Nolasco ay kauna-unahang naging USC chairperson. Siya rin ang umupong head ng CSL. 1978, ang naging problem lang dyan, dahil dun sa tabaguhan ng mga mag-aaral, dun sa gawain ng Student Council. Kasi first in the Philippines yan, sa Manila wala pa yan. Itong unang-una yan sa Pilipinas nagkaroon ng recognition ng Student Council. Kaya nag-follow na yung iba. Iba, nagkaroon ng ginawang sa parang jurisprudence na ginawang bakit ang UPLB meron, bakit tayo. So, sulputan niya. Sa paglipas ng panahon, ang matapang na paninindigan ng mga estudyante na magkaroon ng konseho ng mag-aaral ang naging dahilan upang magkaroon tayo ng mga USC at CSC sa kasalukuyan. Iniluwal ang pagkakaroon ng konseho ng mga mag-aaral ng sama-samang pagkilos ng mga lider estudyante para tugunan ang mga isyong kinakaharap nito sa loob at labas ng UP. Ito rin ang paniniwala ni Representative Mong Palatino ng Kabataan Party List. Dapat nating maunawaan na ang Student Council o Student Paper, hindi po yan ibinigay sa atin bilang regalo ng ating pamahalaan o ng ating mga school administrators. Itong mga student bodies ay ipinaglaban natin. Ipinaglaban yan ng mga nauna sa atin, ng mga naunang henerasyon ng mga student leaders, lalo na nung panahon ng martial law. Walang Student Council, walang Student Paper. Pero, nilunsad nila ang isang malakas na kampanya sa buong bansa para maibalik itong ating Student Council, Student Paper, at mga student organizations. Ang USC ang nagsisilbing gobyerno ng mga mag-aaral sa loob ng pamantasan. Ang tungkulin nito ay pagsilbihan ang kanyang nasasakupan. Ang konseho ang nangunguna sa pakikipaglaban sa interes ng mga estudyante. Gayon din, hindi lamang sa loob ng pamantasan nakikita ang pagiging lider estudyante ng miyembro ng konseho. Dapat ay may pagkaintindi ito sa lalagyan ng lipunan paglabas ng UP. Palagi ang nire-represent niya yung interes ng mag-aaral. Ngayon, sa ating kasaysayan, napatunayan natin na ang epektibong Student Council, hindi lamang siya limited sa usapin sa loob ng campus. Kasi dapat tingnan ng ating mga student leaders ang kanilang mga sarili, hindi lamang bilang student leaders ng kanilang eskwelahan. Dapat tingnan nila ang sarili nila bilang mga youth leaders, student leaders of our people. Especially yung mga nag-aaral sa public schools. Scholar ng bayan, ibig sabihin, pinag-aaral tayo ng taong bayan. Kung kaya, hindi nakapagtataka sa ating kasaysayan, sa mga mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan, napakalaki ang papel na ginampanan ng ating mga student councils. Nagsasalita, hindi lamang sa mga usaping pang-eskwelahan, kundi usaping pang-komunidad, usaping pambayan, usaping pambansa. So, dapat ang ating student council, ang ating mga student leaders, aktibo rin sa mga isyong pambayan. No? Kumbaga, ito ay pagsasabuhay. Nung sinasabi nila na ang kabataan dapat naglilingkod sa sambayanan, ang mga scholar ng bayan, merong nilalaan na oras, na panahon para sa ating bayan. Simple lang naman yung ating appeal or ang ating panawagan sa ating mga student leaders na dapat tayo ay naglilingkod sa ating bayan. Kung babatay tayo sa kasaysayan at sa kasalukuyang hamon ng panahon, isa lang ang malinaw. Napakahalaga ng tungkulin ng konseho ng mga mag-aaral sa pagtaguyod ng lipunan at pamantasang hindi sisikil sa ating mga karapatan. Ito ay pinaglaban ng mga naunang henerasyon at malaya natin itong natatamasa. Siguro ngayon, mas naiintindihan na natin kung bakit tayo bumoboto tuwing eleksyon.
Hindi lang dahil ito ay responsibilidad, hindi lang dahil ito ay kalagayan sa campus, mas lalong higit ay dahil nakikita nating maraming isyu ang kinakaharap ng mga estudyante o ng mga mamamayan sa lipunang ito. Ngayon, higit kailanman, tinatawagan ang mga scholar ng bayan na ipagtanggol ang konseho ng mga mag-aaral na pinagbuhisan ng buhay noong batas ng militar upang magkaroon tayo ng kalayaang mag-organisa ngayon. Huwag nating baliwalain ang importansya ng konseho. Sa isang halalan, kapag maliit ang bilang ng botante, hindi siya epektibong nagiging political process. Kumbaga, sa isang voters education campaign, yung tanong na paano bumoto, saan boboto, kailan boboto, mga mahalagang usapin yan. Pero para sa akin, yung pinakamahalagang usapin, yung tanong na bakit kailangan bumoto. Kumbaga, kailangan nating ihalal yung mga leader na ang kakatawanin, interest natin. Ang kailangan nating iluklok sa pwesto, yung mga merong programa, may plataforma para sa ating interes at para sa ating bayan. At kailangan nating maghalal ng mga leader na kung saan ang kanilang mga gawain, kampanya, hindi lamang nakikita tuwing halalan, kundi consistent buong taon. That's our chance as students na ihalal itong mga leaders na ito. Marami kasi isang student body. Hindi pa cute, hindi isa siyang service. Pag bibigay ka ng serbisyo sa mag-aaral kasi so much of your time is being consumed by your work in the student council. At the same time, hindi mo ikaw ay pinakamatalino sa klase or ikaw yung pinakasikat sa campus, ay sapat ng batayan yun para ikaw ay manuno. Ang kailangan dyan, yung dedication mo sa trabaho, saka yung parang ibinibigay mo rin yung portion of yourself para serve mo yung student. Magiging boses ka ng mag-aaral. At yung nanunungkulan dyan, yung pagiging boses mo dyan, ay malalaman ng pegging dyan. Pagka andito na yung struggle, nakikita mong tunay na naninindigan. Kung nasagot na ang tanong kung bakit kailangan mong bumoto at para saan ang boto mo sa konseho, pwede ka nang bumoto sa darating na February 22 to 23. Magdala ng UPID at tanda ng inyong System 1 username at password. Maaari kang bumoto sa sarili mong kolehiyo o kaya ay sa Humanities Building, Phi-Sci Building, Bio-Sci Building at sa Math Building. Ito ay mula 8 AM hanggang 5 ng hapon. Maglaan ka ng panahon para bumoto dahil ang boto mo ang makapagbabago sa agos ng kasalukuyan. Nasa kamay mo ang kahihinatnan ng issue ng budget cut sa edukasyon, pagtaas ng renta sa dormitory, patuloy na pagtaas ng mga bayarin sa pamantasan. Tama ang narinig mo. Konektado ang lahat ng issue na nararanasan mo bilang estudyante. Sa pagpili ng mga leader estudyanteng iyong ihahalal, laging tandaan, ang tunay na progresibong leader estudyante ay tunay na palaban at makabayan. Sabi nila mag-aral muna't wag